Eto na naman tayo mga idol ko at syempre eto na naman ang ating bagong balita na naman. Grabe, hindi ko alam kung matatawa na lang talaga ako sa kabila ng mga kalamidad at bagyo na nangyayari sa ating bansa. Meron pang naisisingit na mga event. Alam nyo naman ngayong araw, di ba? Yung kahit itong mga nakaraang araw, nagkahamunan yung dalawa. Alam nyo naman kung sino nagkahamunan, si Davao City Mayor Baste Duterte tapos si PNP Chief Torre. Pero ngayong araw, tila nag-boom na naman yung issue na ito. Ang nangyari, eto, natuloy sa Rizal Coliseum yung talagang magbabakbakan dapat at magsusuntukan talaga, boxing talaga. At nagseryoso talaga dito si PNP Chief Torre na papatulan niya talaga yung hamon ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kaso ang nangyari, wala, hindi natuloy. Pero natuloy ang setup nila dito sa Rizal Coliseum na kung saan makikita rin na napakadaming tao. Ang daming nag-donation, nag-donate ng mga iba't ibang mga pang-charity. Then nakita rin na nagbaboxing din sa gitna at hinihintay talaga kung sisiput ba talaga si Davao City Mayor Baste. Kaso ang nangyari, walang nakitang Baste na may tato. Kaya ngayon nakakagulat din kasi ang nangyari, binabash ngayon din si Davao City Mayor Baste Duterte dahil hindi nga siya sumipot. Kasi kung makikita mo sa mga video niya, talagang iba ang tapang kasi ng Duterte. Kapag nakita mo the way sila na magsalita, talagang kung ano lumalabas sa bibig nila, sasabihin nila. Kaso hindi inakala kasi ni Davao City Mayor Duterte na papatulan talaga yung hamon niya ni PNP Chief Torre. So, tingnan mo ngayon, nagkaroon ng effort, maraming tao, talagang pinaghandaan ng ilang araw ni PNP Chief Torre yung boxing. Imagine mo, si PNP Chief Torre, 55 years old. Then, eto si Baste Duterte, 37 years old. Ang laki ng agwat nila. Halos kung tutusin mo, mag-ama na yan eh. Okay? Pero, iba pa rin ang tapang ni PNP Chief Torre kasi kung tutuusin, hindi ako nag-judge ng maaga, pero kung tutuusin, malakas pa kasi ang 37 years old, lalo-lalo na malaki ang katawan. Brusko si Davao City Mayor Baste Duterte. Tapos nakakatakot ba yung tato? Okay? So kapag natuloy yun, siyempre lalaban to si PNP Chief Torre, hindi natin alam yung kakayanan niya, pero iba pa rin kasi talaga kapag sa edad na rin. Okay, pero syempre napatunayan dito ni PNP Chief Torre na kaya niyang lumaban kahit sa kabila ng kanyang edad at agwat nila ng kanyang katunggali, itutuloy niya. So ngayon natuloy nga yung Rizal Coliseum, yung setup, pumunta doon si PNP Chief Torre. Kaso ang nangyari nga, eto si Davao City Mayor Duterte, hindi siya natuloy, hindi pumunta. Okay, so kaya ngayon binabas si Davao City Mayor Duterte na ano daw silbi ng kanyang tato. Yung Barbie na may tato daw, wala daw kwenta yung tato ni Davao City Mayor Duterte. Yan ang mga nakikita natin ngayon sa social media. Then sabi naman ng ibang mga netizen na mga maka-Duterte daw, dapat tinuloy daw ni Davao City Baste dahil para inilaban niya daw yung ama niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, iba-iba, halo-halo. Yung iba naman, sinasabi nila na tama lang na hindi mo pinatulan yan si PNP Chief Torre kasi hindi daw worth it. So, iba-iba yung mga pero karamihan kasi na-bash ngayon si Davao City Mayor Duterte na tila yung paghahamon niya nangyari, naging duwag siya. Yun ang sinabi ngayon sa social media. Then ngayong araw, naglabas din ng pahayag si Davao City Mayor Duterte na sabi niya, pwede natin iset natin ulit ng Tuesday or Wednesday kasi ngayong linggo hindi daw siya pwede kasi nga may ginagawa daw siya. So yun ang sinabi naman ngayon araw ni Davao City Mayor Duterte. Then isa pa ang sinabi ni Davao City Mayor Duterte, hindi naman daw siya naghahamon. Sinasabi niya na mabubugbog niya lang si Torre kapag nagsuntukan sila pero hindi daw siya nag-aamon. Nakakalito la. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung talagang gusto ni Mayor Davao City Mayor Duterte. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. So, ang nangyari naman ngayong araw dahil doon, hindi talaga natuloy. So, may maganda ring positibo rin kasi yung mga nag-donate
yung mga nalikom na pera doon sa entrance na umabot ada ng 300,000 pesos, then may mga donation at mga sponsor na umabot ng 16 million pesos. Akalain yun, guys. Okay, ganong event lang, ang dami nag-donate, ang daming pera na nalikom, then ibibigay daw siya sa DSWD at Philippine Red Cross para at least pagdagdag sa mga mabibigyan ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. So, pag ganun, thank you pa rin kasi at least may magandang naging resulta yung nangyaring charity event kahit hindi natuloy yung kanilang pagharap. And then ngayong araw din, tinanong din at in-interview din si PNP Chief Torre kung sa susunod na araw daw at sa mga susunod na mga linggo kung magsiset na ulit sila ng date, matutuloy na po ba? Sabi ngayon ni PNP Chief Torre, hindi niya na muna pagtutuunan ng pansin niya dahil nasasayang daw ng oras yan at mas marami pa raw mga mas may importanteng mga event o aasikasuhin ng PNP kaysa daw dito kay Davao City Mayor Duterte. Okay? So, ayun lang ang ngayon na sa kabila, 'di ba alam ko tayong mga Pilipino, 'di ba? Pag sa social media talaga kung ano yung mga nagti-trending ngayon, yun talagang sinusubaybayan natin. Pero hindi napapansin ng ibang mga politiko, okay? Hindi nila napapansin na parang pansariling interest na ang nangyayari. So, hindi natin alam So, nasa gitna lang tayo, hindi natin alam. Kaso, ayun ang nangyayari. Kung titignan natin, ang daming mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyo. Binaha, namatayan, nasiraan ng bahay, nawala ng mahal sa buhay. Pero ano ba ang nagtitrending ngayon? Mas nagtitrending ngayon yung bakbakan ng isang Duterte at ng isang Torre. Okay? So sana pagtuunan na lang ng pansin ng ating gobyerno kung paano maiaahon ang ating bansa. Sana pagtuunan na rin ni Mayor Duterte kung paano niya mariresolba ang mga problema sa Davao City. Sana pagtuunan din ni PNP Chief Torre ang lahat ng mga problema ng mga kapulisan at kung paano pa tayo makakatulong sa ating mga kababayan. So, ganyan lang talaga ang politika. Minsan nagkakaroon ng pikunan talaga. Pinapakita sa mga Pilipino kung matapang ako. Kaya kong harapin to. Matapang ako. Kaya kong politika. Alam mo, ang politika minsan palabas yan eh. Di ba? The more na nagpapakita ka ng gilas, the more na meron kang mga kakaibang ginawa sa termino mo, tatatak yan sa isip ng mga Pilipino. Sinabi matapang to. Once na magkaroon ng eleksyon, tumatak sa isip nila 1 year ago, kung babalikan natin, ay matapang to si Torre kasi hindi niya inatrasan yung hamon ni Baste Duterte. So ganun, nagkaroon ng tatak sa mga Pilipino yung mga ganitong mga event. Kaya yung mga politiko talaga gumagawa talaga ng iba't ibang mga eksena. Gumagawa talaga ng mga pang-trending sa social media. So ano lang yan? Larong politika lang yan. Okay? So ang nakakalungkot lang talaga pinagastusan, okay? Pinatulan, then naghamon, then ang daming problema. So ayun lang talaga ang kailangan natin sa susunod sana na yung mga ganitong mga issue at awayan ng mga politiko, wag na kayong maghamunan, wag na tayong magpatulan. So mag-focus tayo sa totoong problema ng ating bansa at sa totoong nangyayari sa ating bansa. Okay? So alam ko matapang talaga ang mga Duterte, matapang talaga yan noon pa, hindi na magkakailala yan. Lahat sila mula sa ama niya hanggang sa magkakapatid na Pulong, Baste, kahit si Vice President Sara Duterte, 'di ba? Matatapang talaga. Matapang din naman si PNP Chief Torre, 'di ba? Kung makikita mo 55 years old na pero pinapakita niya na hindi siya uurong kahit mga Duterte yung mga makakalaban niya. Okay? Kaya naman ngayon mas marami pang mga issue tayong kakaharapin bukas SONA pa. SONA bukas ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam ko marami tayo na gustong marinig sa kanya. Alam natin na marami tayong gustong marinig na ano ang plano ng ating Pangulo sa mga susunod na buwan at sa mga natitirang 3 taon niya pa dito sa ating bansa. So sana bukas, stay tuned tayo, sana manood tayo. Then alam naman natin yan, hati na naman ang reaksyon ng ating mga kababayan at makikita na naman natin na talagang may mga, hindi maiiwasan yan. Kahit kaninong SONA naman, kahit sabihin natin, kanino bang SONA naging perfect, di ba?
Lahat ng mga pangulo nagsona, pero lahat naman yan nakakuha ng bash, nakakuha ng positibo. May negatibo, may positibong reaksyon sa ating mga Pilipino. Okay, so hintayin na lang natin. So hanggang dito na lang guys ang ating video for today. Siyempre ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin, okay, tatanungin kita, tama ba na hindi pinatulan ni Davao City Mayor Basit Duterte si PNP Chief Torre? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.